good news naman tayo. Good news naman. Sige po, yan. Ganyan. Eto may final na bill. Si JB Ejercito. Yan. At tatalakayin natin ito kung ito ay ating mababasa dahil ang internet natin ay bagsak na naman. Anyway, etong bill na ito ay ito ang nagsisikap na magbigay ng additional. Ito bill pala po ito baka pumunta kayo sa PhilHealth. Hanapin nyo wala pa po. Wala pa. Pinaplano pa lang. Ano pa rin ito? Panukalang batas pa lamang na nagmula kay Senator JV Ejercito na may karagdagang 74 billion. Wow. Yan, na karagdagang benepisyo mula sa PhilHealth. Yan, ito ang mga tirada. Dinadagdagan yung healthcare ng mga Pilipino. Habang yung administrasyon ay kinukuha yung pera ng PhilHealth, etong si JV ay gusto niyang dagdagan. Okay. Etong si JV Ejercito po kasi ang pangunahing tagataguyod o principal sponsor ng Universal Health Act. Yan. Na yung nagre-require, nagiging mandatory na lahat ng Pilipino, member o hindi member ng PhilHealth, ay mayroong mga health benefits. Lahat. Ayan, Sky, happy ka na, Sky. Oo ba? Ejercito, pinsan niya yan. Ganun ba? Hindi, etong panukalang ito ay naglalahad na ito ay itong mga premium, 'di ba? Ang PhilHealth insurance yan Basically, it works as an insurance. Wala, di ko na Philippine Health Insurance. Sayang. Ang insurance, syempre may premium. Yung premium, ginagawang common fund dyan, doon kumukuha syempre ng mga pambayan. Ito ay magpopondo. Itong layunin ng panukalang ito ay magpondo ng additional na premium para sa mga, ang mga sumusunod, sa mga indigents, yung mga mahihirap. Senior citizens, katulad ni Victor. Di ba? And persons with disability na katulad ni dating Commissioner Guanzon. Di ba? P3PWD siya. May disability, di ba? At yung mga tinatawag na conflict-affected areas, yung mga may mga kaguluhan. Ano ba sa Mindanao, di ba? May mga insurgency ron. Or yung mga lugar na ayaw pang tumigil ng mga NPA, laos na sila sa buong mundo, wala nang communist insurgency sa buong mundo, dito na lang meron yan. Okay. So, yun po ang panukala. Kaya palakpakan po natin si Senator JB Ejercito. Kasi habang yung lahat ay abala sa impeachment, sa ganito, sa ganun, may naisip siya na makatutulong sa mga pangkaraniwang Pilipino. Pero Torny, gusto ko na rin i-walk na to kasi nakakatuwa to si Yorme. Although hindi natin kilalang personal, no? Si Yorme ng Maynila. Ano yun? Anong ginawa? Bari mo siya na yung nagpapalinis ng buong Maynila. Can you imagine? Dapat naman. Trabaho naman talaga ng alkalde yun. Diba? Executive function yun health and sanitation. Kaya nga may city health officer naman. Hindi, nakakatuwa lang. Nakatutok na siya Yan. Kasi naging basuran uli Alin? bago siya dumating. Kaya nga, bayigi naman at nililinis niya. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes Yo Topacio at ang umaga Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio at Juby de Guzman. Yan, mabalik na rin tayo dito sa mga panukalang batas. Ito, kengkoy naman ito. Pinababan ni Senator Panfilo Lacson ang mga minor de edad online sa lahat ng social media. Pwede ba yun? Diyan nga nag-aaral yung mga bata. Diba? Hindi, at saka lahat ng tao, lahat ng citizens, hindi po nagdidepende ang freedom of expression, ang freedom of access to information pag ikaw ay 18 na. Di ba? No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Di ba freedom yan, yung hindi pinagbabawal mo na ma-access. Di ba? Ay, wala. Matatalino yung mga bata ngayon. Yung TikTok, yan. Ano yan educational yan. Marami ako natututo ng history sa TikTok. Di ba? Sa Facebook. Yan, Siguro pwede gabayan ng magulang. Yan. Yun lang. Dapat may safeguards. Hindi mo pwedeng i-ban totally. Mali ito. Tama yung kay JV. Mali ito. Ito naman, ayan, ito yung regulation ng artificial intelligence at pag-create ng National AI Commission na final ni Senator Pia Cayetano. Okay yan. Pero yung total ban, sobra naman.
Oh. Kaya ko naman, pati yung Twitter, ibaban mo sa mga, yung X. Hindi pwede yun eh. Eto, maganda. Si Senator Sherwin Gatchalian ay pinatataas niya. Yung tax exemption, di ba ngayon, under the train law, Opo. yung first 250,000, kung ang kinikita mo ay 20,000 lamang, not more than 20,000, mga 21,000 yata, or less than 21,000 naman, 250,000 a year, Opo. ikaw ay tax exempt. Yan. Hindi ka magbabayad ng buwis. Napakagandang batas yan ni Ganda nga. Pangulong Duterte. Panahon ni Pangulong Duterte yan eh. Itutuloy na. Pinatataas Sana. ni Win Gatchalian to 400,000. Oh, good. Okay yun. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, At gasolina. gasolina, bigas, kita mo naman tama ito, Senator Win, kasi kita mo. I will praise tell dyan. you kung anong, kasi ang gulo nila eh. Ginugulo nila yung mga datos. Bibigay ko yung datos kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Teka, eto, nandito yan. Eto po, hindi ko research ito. Research to ng independent na think tank. Opo. Eto yan. Ipakikita ko sa inyo. Ito ang comparison after 3 years. Kasi halos eksaktong 3 years. Opo. Ngayon. Kasi 3 years ng June 10 Okay. ng pamahalaang Marcos. Ito ang lagay ng ating ekonomiya. Ito hindi ko na to opinion. Based on hard data ito. Okay. Nung June 2022, nung naging Pangulo, si Pangulong Marcos, Okay. ang utang ng Pilipinas ay 12.8 trillion. Oh. Ngayon, Abril pa nga lang hindi pa upitin masyado. Tumaas ito ng 31%, naging 16.8 trillion. Okay. 4 trillion, hindi na to bilyon. Hindi na bilyon, hindi bilyon, trillion. Trillion. Oo. Hindi tayo nakabayad. Ang pinag-uusapan, ibig sabihin. ang utang na ng Pilipinas ngayon ay 16.8 trillion pesos. Okay. Ayan. Ang target growth rate noong 2022 ay 7.6%. Okay. Oh. As of 2024, as of June 2025, ang target growth rate na lang natin ay 6.5. At sabi pa, di ba, ng World Bank, Opo. baka hindi pa maabot yung 6.5. World Bank na nagsasabi, hindi tayo. Baka 5.5 lamang. Pero nung umalis si Pangulong Duterte, ang growth rate ay 7.6%. Ayan. Naging 5.8%. Okay. Pagdating naman sa trabaho, eto as of 2025, ang Pilipinas ang pinakamataas na unemployment. Second highest. Pangalawa sa pinakamataas. We're number 2. Top notcher na naman tayo sa 4.1% unemployment rate. Ang nakatalo lang sa atin sa dami ng walang trabaho ay Indonesia. Indonesia ang pinakamalaki, 4.8. Pilipinas second, 4.1. Malaysia, 3.0. Vietnam, 2.2. Kukunti lang ang unemployment ng Vietnam. Naungusan na talaga tayo ng Vietnam. Hindi bali Malaysia, matagal na tayo naungusan yan. May langis yan O Singapore, 2.0. Thailand, 0.9 lang ang walang trabaho. Brunei, lahat may trabaho. Iba naman yun. Huwag natin i-compare. Opo. Talagang no comparison Mayaman ng Brunei. yun. Hindi langis yun. Yung Cambodia sa Laos, walang datos yan. Opo. Timor-Leste, walang datos. Myanmar, walang datos. Pero number 2 tayo. Thereby resulting in kamoting kahoy. Palpak na naman tayo. Okay, ito Ito ang dami ng nawala ng trabaho. Yan. Sa agrikultura, kasama ang forestry at fishing. Kasi agriculture din. Opo. Noong June 2022, ang taong employed, may trabaho sa agriculture, fishing at forestry ay 11.4 million. Ngayon, as of April 2025, nabawasan. Naging 10 million na lamang. So, 1.4 million na nawala ng hanap buhay. Umpisa noong umupo si Pangulong Marcos hanggang April 2025 at tuluyan pang bumabagsak. Bakit kaya? Kamote nga Nagtataka ka pa. Hindi lang. Sa manufacturing, gumagawa ng mga produkto. Ito yung mataas ang value added Kotse, yung mga cellphone, kung ano-ano, relo. Baka umayaw na sila yan sa ganung trabaho. Noong umupo si Pangulong Marcos, mayroong 3.7 million na Pilipinong employed sa manufacturing. Ngayon,
3.3 na lamang. 400,000 ang nawala ng trabaho. OMG. Sabi nga ni Chris Aquino, oh my God. Grabe. Ay, namimiss ko na siya, si Chris Aquino. Okay. Noong 2022, mga kasama ang trade deficit natin. Ibig sabihin, ito yung difference Opo. sa nabibili natin at binibili natin. 6 noong 2022, in US dollars ito hindi pesos ito. Opo. Ang trade deficit namin, ibig sabihin yung export kontra sa imported. Mas malaki ang yung ating gastos kesa sa kinikita, ibig sabihin trade deficit. Opo. Noong 2022, ang total trade deficit ay 69.7 billion. Malaki na rin. Pero noong 2024, mga kasama, ito ay lumaki ng 68.7 billion. Yun. Dollars to po. Grabe. Dolyares, US dollars. Dolyares Americanos. Mababa na ang palit ngayon, di ba? Hindi, mas mataas ngayon. Ngayon? 57 yata ang dollar, di ba, Wenner? Noon, yung 69.7, mga 51, 52 lang. Ngayon, 57 ang dollar, 68.7 billion dollars. Di, bumaba yung value ng pera natin. Yun ang ibig Hindi, sabihin bumaba ang value at mas malaki, mas marami tayong lumalabas na pera dahil sa kalakal kesa sa dumarating. Yun nga po, yun. Agricultural trade deficit, sabi nila, self-sufficient daw tayo. Oh my God. Paano ba ibababa ang presyo ng bigas? Ang agricultural products natin noon, ang trade deficit medyo kumonte. Opo. 11.8 billion noong 2022. Ngayon, 11.7. Hindi nag-i-improve kasi sinasabi nila okay na daw yung agrikultura. Marami pa rin po tayong ini-import. Okay. Ito. Real talk. Kasi ang daming sinasabing mas mataas nung kay Duterte, mas mababa ngayon. Okay. Po, real talk. Noong June 2022, yung ordinary, ito in pesos to, 39.12 pesos average. Opo. Yung well-milled, yung makintab, 43.62. Yan. Noong April 2024, ito yung pinakamataas sa ilalim na ng pamunahan ni Marcos. 51.25 yung regular milled. 56.44 yung well-milled. Bumaba ng konti in fairness. Opo. Kay paring Bongbong. Kumpare ko yan doon sa kasal ni MJ Marfori. Noong May naman ay 43.19. Hindi pa rin 20 pesos. Noong May 2025, 49 yung well-milled. Okay, at ito na. Noong 2022, ang bilang ng mga Pilipino na self-rated, yung sinasabi nila sila ay mahirap, ay 12.2 million. Noong December 2024, ito ay naging 17.4 million. Bumaba ng konti in fairness. Noong April, 14.1 million na lang ang nagsasabing sila ay mahirap. Pero, mas marami pa rin yan na nagsasabi na mahirap sila noong nag-umpisang umupo si Pangulong Marcos. Ibig sabihin, tumaas. Yun namang involuntary hunger, yung nagugutom na hindi naman nila gusto. Kasi tinanong daw sila nung hindi pa nanananghalian, sabi ni Auntie Clay. Ito, malaki Noong umupo si Pangulong Marcos, noong 2022, 2.9 million lang ang sinasabing nagugutom sila. Naging 7.5 million noong December 2024. Pasko pa naman Medyo bumaba ng konti pero malaki pa rin. 5.6 million ang nagsasabi. Noong April na sila ay nagugutom at walang pagkain sa ilalim na ni Marcos. So ang comparison, nung umupo si Marcos, 2.9 million lang ang nagugutom. Ngayon, 5.6 million nagugutom po ang mga tao. Sige, impeachment pa more, akap pa more, speakership pa more, mag-away kayo sa speakership. Demand yung mga kalaban nyo. Habang nagugutom ang mga Pilipino. Okay, Freycinet Republic.